Yung start na tayo ng ating ride for today. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat sa naman kayo naroon. Time check, it's 4:44. Maaga tayo ngayon. 15 minutes early tayo ngayon. Dahil si Madam mayroon na namang maagang lakad. Andiyan pa rin siya, siya sa harap, mas nangunguna siya sa atin. Parang today mas mainit ng konti ngayon kaysa kahapon. Pero baka dito lang sa lugar dito. Baka pagdating dun sa binabay ka na, usually dun yung mas malamig yung lugar eh. Ay hindi, ayan pala, malamig pa rin pala. Baka hindi na presko na yung hangin. Today, ano ulit tayo? Ano na ba tayo? Day 19 na tayo ng ating 100-day challenge. So medyo antok-antok pa tayo. Medyo sabi ko, para kasi ang huling pagkakaalam ko kay Madam hindi siya magbabike ngayon. Sabi ko dapat magbabike ako ng 6 o'clock pa. Since medyo okay na yung panahon. Pero anyway, okay na rin to. Mag-ahan natin. Ano lang ulit tayo? Doon tayo sa stick tayo doon sa minimum natin. Na daily minimum natin, which is 40. Chill lang natin to. Ayan, ito na si Madam. Madam, good morning. Yon, let's go. Dito na tayo sa ating usual spot. Dito lang ulit muna tayo magra-ride kasi dito mas maganda dito. Mas for me it's more relaxed and at the same time talagang ramdam na ramdam mo yung dito na kumbaga ikaw pwede kang mag-adjust. You want to, kung gusto mong mag-chill lang or kung gusto mong magmabilis ng konti, pwede dito. Tsaka kasi dito tuloy-tuloy. Walang masyadong mga balakid. Except do sa mga yung mga labasan ng yung mga pedestrian crossing or yung labasan ng sasakyan to the main highway. Wala naman siyang yung signal talaga. Kaya dito tuloy-tuloy lang, you don't need to dismount. Unless talagang may sasakyan kang nakasabay palabas. Grabe, antok pa ako eh. Kaya muna tayo, hinay-hinay lang muna hanggang sa magising tayo. Parang I'm still half asleep. Lalakadagdag pa ng antok yung hangin eh. Yung malamig na simoy ng hangin eh. Ramdam mo na ang holiday season eh, ang Christmas season eh. Yo, let's go. So, di na makakaabot ng 20 si Madam. Kailangan niya ng mag-exit. Ayan siya. Mag-exit na siya dito. Hindi pa naman dito, bandaron pa. Kasi meron siyang early meeting. Tagal-tagal ding nabuhay yung
Muscle natin yung dugo natin. Parang up to 10 kilometers, inaantok pa rin ako. Tinawisan ka? Oh, ayan. Ako din. Parang medyo weird kasi yung ano ngayon, may part dito na mainit, may part naman na malamig. Kaya iba rin talaga yung ano yung morning mo gagawin ng physical activity mo. Kaya ng 15 minutes isang lap? Ano naman? Kaya sabi ko sa'yo, maaga pa, 5:30 pa lang. Ha? 5:30 pa lang. Usually, ang isang lap talaga is 15 minutes. Ayan lang ito mo, nakaka-45. Yun nga, 45. Talang. Ayun, may isa pa pala si madam. Pala ko, exit na siya. Isa ka pa? Sige, isa pa. Yung, isa pa daw si madam. Bitin siya. Wow. Ito lang yung mga kalaban mo rito. Itong mga gandong pedestrian crossing ngayon eh. Pero anyway, dito naman pagdating doon, tingin-tingin ka lang kasi usually hindi naman busy yung kalsadang yon, bihira naman may lumalabas. Unless pag ano na, pag peak na, alam mo, nag 7:30 na ng umaga yan kasi syempre labasan na yung mga nakatira dyan, papasok na ng opisina. Yun, let's go. Ayun, nagbago ulit isip. Exit na daw siya. Magagawal daw siya. Sige, ingat ka. Bye. Ingat ka sa pagtawid-tawid sa ganyan, ha. Yan, nagbago isip. Magagahol daw siya kasi mayroon siyang importanteng meeting. Ayun na. So, ano ba gagawin natin? Hindi ko alam kung anong I am undecided if I will do more or less. Anyway, tingnan natin na lang kung ano yung ano natin, kung ano yung magiging response ng katawan natin. Hindi naman pagod yung legs ko pero parang I'm just uneasy. Let's go, tignan natin. Ayun, so far nakaka 25 kilometers na tayo. Nag-exit na si madam doon sa 15 kilometers. Just share ko lang kasi may napanood ako sa Facebook reel. Panood ko na sabi if you want to start biking, you don't need this ang sinasabi. So they are referring to, you don't need a bike jersey, you don't need a bike shoes, cycling shorts, even helmet or shades and helmet is there. Sabi niya, you don't need. Siguro what they meant was you don't need the expensive ones. So now let's talk about yung cycling apparel or yung sinusuot sa katawan. Kasi right now I'm uneasy because of itong cycling shorts ko. I bought it for 95 dirhams. So that was 9 months ago. So right now at that time, ito yung pinakaunang cycling shorts ko na binili. So that time, syempre every riding yan ang gamit mo. Pagkagamit mo, laba. So in time, yung foam sa pundilya
the Xiaomi yata daw, Xiaomi or whatever. Yung foam niya, it's depleted na, kumbaga hindi na siya parang hindi na naso-support yung dapat niyang i-support. Kaya ngayon uneasy because masakit. Masakit siya sa singit, sa ganyan. So kaya wala na naalala yung video na yun kasi I understand na in the beginning you don't need to buy all this expensive stuff because kaya syempre kaya siya expensive because of the quality. So let's say for example itong cycling shorts ko, it gets the job done nung bago siya, but in time nagdi-deplete din siya. So siguro sa mga pagdating sa mga bike jersey like gaya nito, this is just a Temu bike jersey. I bought it for how much? 35-40 dirhams. Okay lang yan. Pero feeling ko pagdating sa cycling shorts, you need to pag-ipunan, invest something so that, kasi importante para sa akin this is my opinion, ang sa akin when it comes to riding, sa biking, yung comfortability. Kasi yung dapat yung riding mo is it's dapat masaya, it's fun, you get to see the places, ganyan. Hindi yung nagra-ride ka kada padyak mo kasi may nararamdaman kang masakit kung saan man. So I have 4 pairs of yung bib shorts. Lahat yung binili ko sa yung Upton Bike Shop. The other 3, it's quality is medyo okay naman yung quality nun. Para sa akin because hindi pa ako nakakabili ng talagang branded na cycling shorts. So hindi ko siya I can't compare it. Hindi ko maihalin tulad kung ano ba talaga bang maganda ang mamahaling cycling shorts. So nag-average yung mga bib shorts ko ng mga hanggang yung pinakamahal ko yata na bilis 150 dirhams. So yan ngayon, kaya ngayon na bumili nga si Madam noong Rafa na cycling shorts. So nakita ko yung quality. Nahawakan lang, hindi pa nasuot kasi syempre hindi makasya sa akin sa kanyang cycling shorts ni Madam. So the quality, yung pinaka support niya, foam niya, talagang maano mo na pag sinuot mo to malamang komportable to. Ganon ang feeling mo. So yan ang next na project ko pag-ipunan yung bumili ng kahit na yung quality na cycling shorts, siguro kahit Rafa or kung ano man yung yung next kumbaga the mid-range tier ng cycling shorts. Kasi right now naisip ko even if I wanted to ride longer, kasi at one point talagang hindi mo na matitiis yung hapdi nung ng wet packs mo o ng singit mo sa kaya nga sabi ko sa bike jersey okay lang kahit hindi branded yan, kahit nga basketball jersey lang okay lang sa akin yun. Tapos yung helmet naman, syempre kailangan safety. Before kung ewan ko kung nakakasubaybay kayo sa akin, I used to have a black helmet. I had that for 4 or 5 years. Binili ko siya before pandemic pa.
Yan, ano yun, laser na brand. Pero ano siya, yung mga tago 100 dirhams lang ang bili ko nun. So, hindi siya genuine na laser. So, that's why I've decided na kailangan ko unahin yun kasi syempre, kailangan talagang bumili ng quality na helmet. So, I bought another laser again. Ito, tong laser na suot ko. Yan, even if for me it looks a bit awkward. Mukha akong yung mushroom ni Mario. Ang pangalan nun, basta yun, si mushroom ng Mario. Yun ang feeling ko pag nakikita ko sarili ko sa video na para akong mushroom ni Mario. Sa cycling shoes naman, sa simula okay lang naman kahit na anong shoes, pero eventually you need to, if you're planning to ride a long term, not just kung maisipan lang, it's better to have a quality bike shoes. Ito, what I'm using is a Shimano, hindi ko alam kung Shimano to, basta I used to have this yung Santic. That shoes is also maganda, okay din naman, hindi naman pwede rin naman, kaya lang at that time syempre bago pa ako, yung malaki pa ako, ang paa ko ay mataba pa din. So I bought a wrong size. I bought a bigger size, which is size 11. My actual size is size 10 lang. Kaya kailangan talagang palitan. Tsaka bumubuka na siya kasi hindi ko rin napabayaan ko rin. Kala ko iniiwan-iwan ko lang sa loob ng car. Pag mainit, di ba, medyo pumuputok yung mga sapatos. Natatanggal yung dikit ng mga swelas. Ayan, so napahaba-haba na yung kwento ko. Yun lang, naisip ko lang kasi nga masakit na yung ating pundilya. Kasi para akong ang feeling ko nagbabike ako ng nakabrief lang, walang support, kaya medyo masakit. Pero titiisin natin yan, no pain no gain. So yan, ang next bibili tayo ng kagaya nung nabili ni madam na cycling shoes, cycling bib shorts. Siguro will buy yung Rafa na brand. Magtatanong-tanong din tayo kung yung baka may mas mura pa doon na quality. The price of the cheapest yata para mga 600 or 700, I'm not sure. So that it's a bit pricey, so kailangan paggandaan talaga, pag-ipunan. And then moving forward, siguro every 2 or 3 months bibili tayo na paunti-unti na magagandang quality na cycling shorts. And then itong yung mga nabili natin just to start riding, siguro i-retire na natin to. Yun lang. Maliwanag na ang kalangitan. Napahaba-haba na yung kwento ko. Pasensya na kayo para lang may mapag-usapan tayo kasi mahaba-habang pa to, challenge pa to. Nasa day 19 pa lang tayo. Day 19 pa lang tayo, so 81 days pa. So on that note, shoutout na rin tayo sa mga subscribers natin. Maraming salamat po sa support nyo. Sa mga bagong subscribers po, welcome po. Sana po may nakakapulutan kayong aral at na-entertain man lang kayo dito. And those who are watching na hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po. Malaking tulong po sa atin yan. Yung tulong nyo po is tenfold ang balik yan. Iyon. So sa mga suki natin, alam nyo na kung sino kayo. Let's go. Yun, tapos na natin ang ating 40 kilometer ride. Talagang the pain is part of the game on everything we do, especially in sports, in physical activities. Pain is part of the game. Kasi dahil dyan tayo lalakas. Kumbaga,
Sabi ko, stop na ako sa 30. Stop na ako sa 35. Talagang ano na, ang very uncomfortable na talaga yung feeling ko. Kaya in everything we do, pain is part of the game. Even if kumbaga ang importante yung you need to bounce back, or you need to see the end game, maybe it's maybe difficult now, but always look at the end game. After all these feelings, after all this pain, after all these sufferings, is it worth it? Yun lang yun Kumbaga sa cycling naman, I think it's worth it. Kasi alam ko sa lahat naman ng sakristo dyan na kahit pa paano na kumbaga we just get used to the pain ng pagbabike. Nasanay na lang tayo. Kumbaga once na masanay ka na dyan, wala na yan, easy lang. Kaya doon sa mga bagong magbabike, you just need to get used to the pain, to the yung mag-adapt yung katawan nyo sa hirap ng pagbabike. Yun, pain is really part of the game. Yun. Ito pa, naka-exit na tayo, pauwi na tayo. Let's go, see you at home. Yan, home sweet home na tayo. So hanggang dito na lang ang ating video for today. Day 19 is done. 40 km daily ride is done. And thank you Lord for the safe ride. Thank you na din sa mga subscribers natin na nakaabot dito. Maraming salamat po sa pagtsatsaga. Kahit nakakaumay, naabot nyo to. Pasensya na sa mga nauumay. This is just me riding my bike at nakikipagkwentuhan sa inyo. Yun lang yun. So maraming salamat sa mga nakakapanood po na hindi pa nakaka-subscribe. Pa-subscribe na lang po, malaki pong tulong sa atin yan. Your help is much appreciated. Yan na. So until tomorrow. So if you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Let's go. See ya. I'd cross the ocean for you. I'd dive into the deepest sea. My soul is sold out for you. I'd give you everything that you need.